Magandang araw po sa inyong lahat. Sa maikling presentasyong ito, pag-uusapan natin ang kahulugan ng compassion, kung paano ito naipakita sa ating pangangalaga sa kapwa at kalikasan, at kung bakit mahalaga ang communal discernment sa paggawa ng Pan-Pacific University o PIU at maging ang buong mundo bilang isang mas mapagmalasakit at mabahaging lugar. Una sa lahat, ano nga ba ang compassion? Para sa akin, ang compassion o habag ay hindi lang simpleng pag-aalala o pagkalungkot sa sitwasyon ng ibang tao. Ito ay kakayahang maramdaman ang pinagdaraanan ng iba at magkaroon ng kusang loob na hangarin tumulong. Hindi sapat na sabihin lang natin na nakakaawa naman siya. Ang tunay na compassion ay may kasamang aksyon. Halimbawa, kapag may kaklase tayong nahihirapan sa pag-aaral, ang compassion ay hindi lamang pagbigay ng simpatya. Ito ay paglalaan ng oras upang tulungan siyang maintindihan ang leksyon o hikayatin siyang huwag sumuko. Sa madaling salita, ang compassion ay pagmamahal na isinasabuhay. Ito ay pagkilala na tayong lahat ay may pinagdaraanan at nararapat lamang na tratuhin ang bawat isa ng may kabutihan, pag-unawa at respeto. Maraming simpleng paraan. Maaari tayong makinig sa taong may problema na hindi siya hinuhusgahan. Maaari din tayong tumulong sa nangangailangan, magbigay ng oras sa volunteer work o kahit simpleng pangiti at pagiging magalang sa ibang tao. Sa loob ng paaralan, na ipapakita natin ang compassion kapag hindi tayo nagbubuli. Kapag tinanggap natin ang iba't ibang personalidad at pinangangalagaan natin ang ating mga kaklase. At kapag nagtulungan tayo sa halip na maghilaan pababa. Hindi kailangan ng malaki ang ating gawin. Minsan, ang maliit na kabutihan ang may pinakamalaking epekto sa buhay ng isang tao. Bukod sa ating kapwa, mahalaga ring ipakita ang compassion sa ating kapaligiran. Bilang mga tao, nakasalalay sa kalikasan ang ating buhay. Kung mahal natin ang ating sarili at ang susunod na henerasyon, dapat din nating mahalin at pangalagaan ang ating kapaligiran. Ipapakita natin ito sa simpleng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pag-recycle, pagtipid ng tubig at kuryente, at pag-iwas sa paggamit ng sobrang plastic. Maaaring maliit lamang ang mga gawaing ito. Ngunit kapag sama-sama itong ginagawa ng maraming tao, nagkakaroon ito ng malaking epekto. Ang compassion para sa kalikasan ay nangangahulugang iniisip natin hindi lamang ang ating kasalukuyang pangangailangan, kundi pati ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kapag inalagaan natin ang ating kapaligiran, ipinapakita nating may malasakit tayo hindi lamang sa ating sarili kundi sa lahat ng taong umaasa rito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang communal discernment. Ang communal discernment ay proseso ng sama-samang pagninilay, pakikinig at pagdidesisyon upang malaman kung ano ang pinakamabuting para sa lahat. Hindi lamang ito tungkol sa sariling opinyon. Mahalaga rito ang pakikinig sa iba't ibang pananaw, paggalang sa ideya ng iba, at paghahanap ng desisyon makakabuti sa buong komunidad. Sa madaling salita, ang communal discernment ay teamwork.
na ginagabayan ng respeto, malasakit at responsibilidad. Bakit ito mahalaga sa paggawa ng PU bilang isang compassionate na komunidad? Bilang mga estudyante, guro at kawani ng universidad, iba-iba ang ating karanasan at pananaw kung bakit isa ay makikinig lamang sa sarili, mahirap makabuo ng desisyon patas para sa lahat. Ngunit kung tayo ay magkakaroon ng communal discernment, mas magiging bukas tayo sa opinyon ng iba. Mas mauunawaan natin ang pangangailangan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Halimbawa, kung may mga bagong polisiya tungkol sa kalinisan ng campus o mental health ng mga estudyante, mas magiging epektibo ang mga ito kung pinapakinggan ang boses ng mga estudyante, guro, administrator at iba pang miyembrong ng universidad. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay nagiging bahagi ng solusyon. Hindi lamang sa loob ng PU, mahalaga ang communal discernment. Mahalaga rin ito sa buong mundo. Marami sa mga suliranin natin ngayon tulad ng climate change, kahirapan, diskriminasyon at karahasan ay hindi kayang lutasin ng isang tao lamang. Kinakailangan ang sama-samang pag-iisip, pakikipagtulungan at pagdesisyon. Kapag natutunan natin makinig sa isa't isa, igalang ang iba't ibang opinyon at maghanap ng solusyon, makakabuti sa lahat, mas nagiging compassionate ang ating lipunan. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin iniisip ang ating sarili kapakanan, kundi kabutihan ng buong komunidad. Bilang pagtatapos, nais kong iwan ang mensaheng ito. Ang compassion ay hindi lamang isang emosyon. Isa itong paraang ng pamumuhay. Ito ay pinapakita sa ating pagmamalasakit sa kapwa, sa ating pangangalaga sa kalikasan, at sa ating kahandaang makinig at makipagtulungan sa iba. Sa loob ng universidad, kailangan nating tulungan ang ating mga kapwa estudyante o kahit sino man ang kailangan ng tulong. Maaaring hindi natin mapapansin kung gaano kahalaga ito sa iba, pero ang mga bagay na ito ay may naitutulong sa loob ng universidad. Samantala, ang communal discernment ay isang nagsisilbing gabay upang makagawa tayo ng mga desisyong patas, makatao at kalikasan. Kung bawat isa sa atin ay magsisimulang magsagawa ng maliit na gawa ng compassion araw-araw at tumulong makinig at makiisa sa ating komunidad, naniniwala akong magiging mas mabuti hindi lamang ang Pan Pacific University, kundi maging ang ating lipunan at buong mundo. Lahat ng aking nabanggit ay nakakatulong ito sa loob ng universidad o kahit sa anong lugar na kailangan nating tumulong sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa lahat ng nasabi ko. Naway maging inspirasyon ito upang isabuhay natin ang compassion sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang sa loob ng universidad, dapat din natin itong gawin sa kahit anong pampublikong lugar o kahit sino man na nangangailangan ng ating tulong. Parati nating tandaan ang maliit na bagay ay minsan ay nagbibigay ng malaking epekto at tulong sa ating komunidad o kahit sa anong lugar na kailangan nating tulungan. Maraming salamat po sa pakikinig
sa lahat ng aking